ating mga kapatid sa media. Welcome dito sa kapihan sa Manila Prince Hotel. At napakainit ang paksa na ating pag-uusapan dito. At kasama natin si former Press Secretary and publisher of the Manila Bulletin, Sani Coloma, at ang ating mga resource persons, mga batikang abogado, mga legal experts para pag-usapan natin itong mga bagay-bagay tungkol sa impeachment case. Nabuo na ang impeachment court at nawawala pa rin si Senator Bato de la Rosa. Welcome sa ating resource persons. Unahin natin ang former president of the Philippine Association of Law Schools at Dean of the College of Law of Lyceum, Makati and Cavite campuses, well-known legal luminary, Dean Maria Soledad de Requito Mawis. Good morning, Senator. Welcome. Thank you very much, Senator, and thank you for inviting me. Ito ang simula ng marami pang paanyaya Salamat dito po, sa sir. kapihan. Meron tayong kapihan sa Manila Prince, meron tayong kapihan sa Manila Hotel. Nagkataon lamang na puno-puno doon. So dito tayo. So paikot-ikot tayo. Manila Prince, Manila Hotel. At katabi ko ay ang Associate Dean ng University of the Philippines College of Law. Batang-bata, but marami na rin sinulat na mga artikulo tungkol sa batas, si Attorney Paulo Tamase. Good morning, Senator Joey. Thank you for the invitation po. And another legal expert, especially on constitutional law. Ang madalas na ring na ginagawang resource person sa television and radio programs, si Attorney Adonis Gabriel. Yeah, okay. Magandang umaga po, Oops. Senator. Magandang umaga po, Senator, at sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin. We are on live stream, so napapanood tayo. At itong paksang ito talagang sinusubaybayan na ng ating mga kababayan, which is ideal. Kinakailangan talaga may paliwanag sa mga Pilipino itong mga kaganapan tungkol sa paglilitis sa pangalawang pinakamataas na pinuno ng ating bansa, si Vice President Sara Duterte. Very briefly, ang House of Representatives ay nagsampa na ng kaso. Dumating na yung kaso sa ating Senado, at ang Senado sa ngayon sa ating saligang batas ay siyang magiging korte na maghuhukom dito sa kasong ito. At just para lang maset na natin yung background, ay nag-convene na ang Senado as a court. Nag-take na sila ng oath at inapprove na nila yung rules, at pinadala na ng summons. Pinadala na yung complaint sa Vice President, and kinakailangan sumagot ang Vice President 10 working days. Niliwanag pa yun nung opening, no? Niliwanag pa, at tinanong ni Senator Soto, ano ibig sabihin nung 10? Kinaklarify niya lang. 10 working days. Tama ba yun? Calendar po ang alala ko, no? But in any event, malinaw po dapat dun sa writ of summons yun. 10 calendar days. Okay. So, ang ibig sabihin, kasama ang Sabado-Linggo, Saturday at and saka Sunday. All right. It's good we clarify that, no? And then, pagkatanggap naman ng yung Expanded. sige, pakiklaro na natin kung ano yung procedure. Hindi na ako magbibigay. Kayo na ang resource person natin dito. Opo. So,
Since ito po ay internal rules, yung Senado po bilang hukom at magdidesisyon sa impeachment case, ang may kapangyarihan na magtakda ng panuntunan o procedure. So pagka napadalhan po ng summons yung ating pong impeach officer, binibigyan po siya ng pagkakataon na sagutin lahat yung habla sa kanya sa impeachment complaint na 10 araw. Okay, so kung ito man ay 10 working days or 10 calendar days, magbabase po ito doon sa panuntunan na itinakda ng Senado. At bibigyan din po yung kinasuhan dito sa kaso na to, ang ating Presidente ng 10 araw, at yung prosecution naman po ay binibigyan ng pagkakataon na mag-reply doon sa sagot ng Vice Presidente. Sa makatuwid yung sagot, hindi lang papadala sa Senate, sa impeachment court, kundi bibigyan din ng kopya ang kanilang panig, yung prosecution or the House of Representatives. Okay, so mayroon pa bang balik ang impeach official pagka natanggap yung reply? Meron ba ba? Sa current rules po, no, nung 20th Congress ng Senado, parang wala naman pong nakasulat doon na pagkakataon upang mag-reply. No? Yung susunod na po, if titignan natin yung rules and yung past practices, tatanungin si Vice President Duterte kung paano siya magpi-plead, no? Whether guilty or not guilty siya. Although in the past, sa mga nakaraang impeachment naman po, kadalasan hindi nagpapakita yung nasasakdal. So sinasabi na lang yun dun sa through sa mga abogado niya. Nais kong itanong sa ating mga panauhin na Senator Joey, gaano po ba kahalaga itong magaganap na proseso ng impeachment at bakit kailangang makialam ang ating mga mamamayan? Para lang po sa akin, mahalaga to dahil unang-una ho yung issue ng accountability. Hindi dahil nakalukluk ka sa mataas na pwesto, ibig sabihin hindi ka na accountable. Pangalawa, binibigyan ho siya ng pagkakataon na masabi niya ang depensa ho niya. Sana mag-participate siya para malaman po ng taong bayan kung ano ho ang katotohanan. Kaya sa akin ho, napaka-importante po ito. Okay. Sa aking pananaw din po, sumasang-ayon po kay Dean Mawis na karapatan ng bawat, or hindi karapatan, kundi obligasyon ng bawat opisyales sa ating gobyerno na ipaliwanag yung mga kaso na sinasampa sa kanila dahil ang public accountability po ay karapatan ng mga tao at obligasyon din ng ating mga namumuno. Ang ating mga namumuno po ay representante lamang ng mga tao. Kailangan nilang ipaliwanag sa kanilang mga nire-represent na sila ay karapat-dapat na manatili sa posisyon. So yung proseso ng impeachment natin, ang pagkakataon na maipakita yung fitness nila na manatili sa kanilang posisyon. Ano po ba talaga ang sakdal na inihain ng House of Representatives sa Senado? Ano po ba yung mga violations? Ano po ba yung mga kasalanan na ibinabato sa impeach official? So siguro after po Senator Joey nung mga nagganap na Committee on Justice hearings at yung pagdinig nila doon sa 4 na naging 2 complaint, yung 4 po na nag-focus at naging bahagi ng articles of impeachment ay una yung allegedly paglustay ng confidential funds ng DepEd at ng Office of the Vice President. Yung pangalawa po na ground ay yung bribery sa Department of Education. Pangatlo po yung undisclosed wealth at yung unexplained wealth na nakita doon sa SALENS. Pang-apat po yung assassination threats laban kay President Marcos. So yung kadalasan po lahat ito may equivalent na betrayal of public trust na ground or culpable violation of the Constitution na ground. But sa impeachment practice naman po kasi natin at sa saligang batas, yung bottom line yan ay betrayal of public trust. No, mayroon bang pag-break nung tiwala na binigay nung mamamayan kay Vice President Duterte dun sa allegedly ginawa niya na actions.
maidagdag ko lang din po, Senator, no, na sa ating konstitusyon, nakatakda kung ano yung mga impeachable offenses. So, andyan yung treason, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, other high crimes. So, kung mapapansin po natin, ilan sa mga impeachable offenses ay dinidefine ng mga iba't ibang batas. Andyan po yung Revised Penal Code na nagde-define ng bribery, graft and corruption, andyan yung Republic Act 3019. At mapapansin din po natin na mayroong mga general impeachable offense, other high crimes, betrayal of public trust. So kaya po dito sa impeachment complaint na inihain sa Senado, kailangan nilang tingnan kung yung 4 na charges doon sa impeachment complaint ay papasok sa mga impeachable offenses na nakalagay sa ating konstitusyon. Let's go down farther to the basic. No? Para nga may paliwanag natin sa mga ating kapwa Pilipino, itong nangyayaring paglilitis or trial sa Vice President. Bakit po ba hindi na lang sa korte pumunta? Yung ganun, ha? Bakit po ba Senado? Bakit po parang napaka-komplikado itong prosesong ito? Kung may kasalanan, bakit ba Senado pa ang maglilitis? Bakit hindi ordinaryong hukuman na lamang ang puntahan natin? Ano po bang pagkakaiba itong impeachment na ito, na paglilitis din ito, sa iba pang mga paglabag sa ating saligang batas o sa ating umiiral na batas? Kasi po nakalagay po ito sa ating saligan batas. Ito hong prosesong to, kung gusto ho nating, may mga, kumbaga may mga posisyon na impeachable ho, na ang pwede lang silang matanggal ay sa pamamagitan ho ng impeachment proceedings dito po sa Senado at saka ho sa Kamara. Yung iba ho, na hindi ho, public officers but not impeachable public officers, yan ho, pwede hong litisin po yan sa mga regular nating mga hukom. But here in this particular case, because it is an impeachable offense, tulad nga po na nabanggit po ni Attorney Gabriel at saka ni Attorney Tamase, ito yung pinaka-general at yung specific, so yung nabanggit ni Attorney Tamase, dyan ho, ang pwede lang ho maglitis po niyan, ayon sa saligang batas natin, ay ang Senado. Bakit po ibinubukod pa itong mga opisyalis na ito at i-separate ito sa iba pang mga opisyalis ng pamahalaan? Opo. So, kailangan po nating maintindihan yung mga liabilities ng ating mga namumuno sa ating pamahalaan. So, may 3 pong liabilities ang ating mga opisyales. Ito po yung criminal liability, administrative liability, at saka yung civil liability. Ang impeachment po, hindi po ito paglilitis para tignan yung criminal liability or civil liability ng ating mga impeachable officers. Ang impeachment po, limitado lamang po ang magiging desisyon ng impeachment court, na ngayon po ang Senado, na tignan yung fitness niya na manatili sa posisyon. So sa kasalukuyan po, ang mga administrative cases ng ating mga government officers, dinidinig po yan sa Civil Service Commission o Ombudsman. Yung pagbibigay po ng kapangyarihan sa dalawang bodies ng ating Kongreso ay pagpapakita ng pagpapahalaga na mapanatili ang integridad sa ating mga impeachable officers, dahil ang lumilitis sa kanila ay mas mataas doon sa lumilitis sa mga pangkaraniwang mga opisyalis ng gobyerno. Dagdag ko lang, Senator Joey, no? Siguro, 2 kasi yung important na question doon. Una, bakit impeachment? So, nasagot nila ni Dean Mawis at ni Attorney Gabriel. But yung saligang batas kasi natin, meron siyang dedicated na article sa accountability, no? Pananagutan. So yung pananagutan naman sa pamahalaan, hindi lang siya yung legal na pananagutan, may iba-iba pa siyang aspeto. Political na pananagutan, electoral na pananagutan, pananagutan para sa performance. No? Yung impeachment in particular, yung development niya, wala pa sa UK, political na accountability talaga siya. So accountability siya sa Kongreso, through Congress, kasi sila yung mga hinalal natin na representante. Tapos siguro bakit yung
ito lang na mga posisyon. Pag kinuha na, dun sa paghango kasi natin ng proseso natin ng impeachment sa Estados Unidos, sa US, kahit sinong officer ng federal government, technically pwede ma-impeach, no? Officer of the federal government. Yung sa Pilipinas, unique na inipon lang natin, or sorry, pinili lang natin itong high positions na ito kasi sila yung pinakamahalaga. So yung idea is hindi lang sila accountable dun sa admin, criminal, and civil na eventually kung ma-impeach sila, pwede talaga sila, or ma-convict sila, pwede sila makasuhan ng kaso na yun, yung tatlo. Ultimately, accountable sila dun sa botante through Congress kasi ganun kataas yung position nila. So unique siya in the Philippine system versus the US na pinili lang talaga natin yung positions na to. May dagdag ko lang din po, kung titignan po natin yung mga list of impeachable officers dito sa ating saligang batas, ang mapapansin po natin na common denominator nila ay ito yung mga opisina na binibigyan ng autonomy. So, Office of the President, Office of the Vice President, Supreme Court, Constitutional Commissions, Ombudsman. So, dahil sila ay may otonomiya, hindi pwedeng panghimasukan ng ibang sangay ng gobyerno natin yung paglilitis sa kanilang fitness na manatili sa pwesto. Kaya po ito binigay. Ito po ang wisdom ng ating Constitution kung bakit po itinalaga sa Kongreso yung paglilitis ng impeachment cases. Doon po sa, sa narinig namin sa inyo, napakahalaga nitong proseso dahil kailangan yung aktibong paglahok ng mga mamamayan at bago nito yung kanilang mataas na antas ng interes o pagnanasang lumahok o makialam. Paano po kaya natin makukuha ito? How could we generate a sufficient quantum of public interest? Samantalang legal procedure ito, no? Ano kaya ang pwedeng gawin, no, ng iba't ibang sektor para maging makabuluhang proseso itong impeachment? Tulad tuhod sa paggawa po nyo, this is one of the better or best means to educate everybody. Unang-una kasi knowledge is power. Yan makukuha ho natin kung tayo ho ay aktibo na yung mag-participate through watching, through active discourse and discussion. I think that's one way of telling the people, ito ang nangyayari. Kasi kailangan malaman ng tao kung ano talaga po ang nangyayari. Total sila naman ho naghalal dun sa mga tao yun. Saksani, maganda yung point nyo about paano makikilahok yung mamamayan kasi in addition dun sa accountability or pananagutan, yung unique sa impeachment sa Pilipinas ay may truth-telling function talaga siya. So nag-develop yan over the last 3 decades of impeachment practice. Kung ikukumpara siya dun kung saan na naman natin kinuha yung impeachment sa United States, ang impeachment sa kanila either limited yung participation ng public kasi pili yung witnesses na pinapakita. Much of the evidence, karamihan nun, behind closed doors in-evaluate. Ang laki ng difference from the Philippine impeachment na yung buong trial talaga kita ng publiko. So, kay President Estrada, 2-3 weeks yata, no, total days ng trial. Kay Chief Justice Corona, 5 months yung trial. So, kung yung publiko, mahirap na hindi makita yung nangyayari. So, minsan, it's as simple as pagtiisan na panoorin yung proceeding. But malaki din yung role ng institutions of diagonal accountability natin. So, nandyan yung media, nandyan yung mga paaralan. Yung media, meron talagang obligasyon and historical role sa impeachment na masigasig yung pagre-report, mahahalaga yung mga tanong na ibinibigay. Yung spokespersons, kino-contest nila mismo. No? Yung kasi unique yung Philippine experience na may spokesperson ng impeachment, both sides. No? So yung pagtatanong ng may hirap na katanungan, bahagi yun dun sa ginagawa ng media, it gets people interested. But yung mga paaralan din, ang laki ng role nila. No? Nakwento kanina nung breakfast na 10 years old ako nung unang impeachment. Pero pinag-uusapan namin siya in class. So yung awareness na yun, hindi ko makukuha yun kung hindi yun pinag-usapan sa amin. Or hindi pag-uwi ko, walang anime sa hapon, impeachment talaga yung pinapanood. So malaki siya na political awakening for so many people. So una-una po, yung obligasyon ng mga tao na makilahok. Okay, so hindi lang natin karapatan na magluklok ng mga namumuno sa gobyerno.
obligasyon din natin na bantayan yung mga tao na iniluklok natin. Kasi tayo po ang naging instrumento para po sila ang mamuno sa atin. So sa isang matandang kaso po, although ito yung prinsipyo, pinapatupad po, ito po yung Angara versus Electoral Commission, sinasabi doon na the Constitution is not the chief palladium of constitutional authority. The people who are also the authors of this the authors of this blessing must also be the guardians, and their eyes must be ever ready to mark, their voice pronounce aggression on their constitutional authority. So, hindi po natin pwedeng isantabi yung obligasyon natin na makilahok. Dahil obligasyon po natin na makilahok sa ating pamahalaan, dahil ito po ay isang political right. Ang political right po ay participation sa pamumuno ng gobyerno sa pagsasabi kung ano yung tama at mali sa mga namumuno sa ating pamahalaan. Kung tayo magbabalik tanaw po, no? Medyo kakaiba itong naging proseso dahil mahabang panahon din ang nilaan para alamin kung ano ba ang mga kargo o paratang. No? At yung proseso na isinagawa sa House of Representatives ay laganap din ang paglahok ng mass media sa pagbibigay ng coverage o panahon na sa nakita natin, nagkaroon din ng pagkakataon ng ating mga mamamayan na doon pa lang sa aspeto na naglalatag ng mga paratang, ay nagkaroon na sila ng impormasyon. Paano ba lumutang itong mga paratang na ito? Paano ba ito napatunayan? Paano ba ito pinapatunayan pa sa pamagitan ng pagharap ng mga ebidensya? No? So ano po kaya ang maaring maganap, no? Given the new dynamics of social media, no? Na kakaiba do sa binanggit nating dalawang nakaraang karanasan na noong nagaganap yung mga yon, hindi pa katulad ngayon na masyado nang laganap ang social media. Ano po kaya ang magiging bagong dynamic sa aspetong ito? Ako, objectively, Saksani, kinakabahan ako. Kasi nung nakaraang dalawang impeachment, kung ano yung nailatag na ebidensya at yung ebidensya na ay magtutulak doon sa katotohanan, whether galing sa prosecution or sa defense, kita ng publiko mismo yun, unfiltered. No? Kailangan lang nila magbukas ng TV, wala ka namang ibang mapapanood, yung impeachment lang talaga. So makita mo yung second envelope, all of the other the evidence na lumabas. Ngayon kasi, I think, and yung friends in media would know better, malaki doon sa information na pinoprocess natin through filtered lenses ng not just the media but social media. So, vloggers, etc. Ang dali lang mag-splice ng video, ang dali lang magsaksak ng commentary. Soundbites. Na baka hindi napapakita yung katotohanan or worse, napapakita yung part of it tapos na-reverse into something na hindi totoo. So malaki yung challenge on the part of the media on how to present the information accurately but for an audience na maikli na ang attention span compared to before. But malaki din yung burden actually on the spokespersons. Kasi paano nila maipapakita yung kaso na malinaw na hindi kaya i-splice or hindi kaya i-manipulate ng partisan vloggers, for example. Ako, the greatest challenge is to make sure na ang mababasa natin objective, na walang disinformation, walang wrong information, di ba? Kasi depende sa binabasa mo kung ano yung katotohanan. Kaya minsan yung katotohanan, depende sa sumulat. So dapat sana, at yun as I said, challenge siya. Paano mo malalaman kung ano yung tama o yung mali sa nababasa mo? Kaya malaking bagay din na magkaroon talaga ng, yan, TV, mapanood natin, tayo mismo ang humusga kung anong nangyayari. Hindi lang yung, sige, babasahin ko na lang. Kasi minsan nakakatakot magbasa dahil depende sa sumusulat kung anong gusto niyang ipalitaw. So that is the greatest challenge now, is to make sure that we will only read the truth. Kailangan din siguro nating maintindihan bakit ipinatupad ng House of Representatives yung mas masusi na pagdinig sa mga complaints na nilatag sa ating pangalawang Pangulo. No?
Kung matatandaan po natin, naglabas ng desisyon ang Supreme Court kamakailan lamang itong taon na to sa Duterte versus House of Representatives. Ito po yung kaso na china-challenge yung constitutionality nung fourth impeachment complaint na inihain sa Senado noong 2025. Okay, so sa desisyon po ng Supreme Court sa Duterte versus House of Representatives, pinalawanag ng Supreme Court na ang impeachment proceeding ay hindi pangkaraniwang proseso. Ito po ay isang political na proseso, ito ay isang constitutional na proseso, at ito ay isa ring legal na proseso. Ito ay constitutional process, ito ay political process dahil ang desisyon pagbobotohan. Hindi parang korte yan na titimbangin yung ebidensya, magdidesisyon base sa ebidensya. Of course, ang expectation ng ating saligang batas ay boboto ang ating mga senador base sa mga ebidensya na inilatag sa impeachment trial. So, ito po yung political na aspeto ng impeachment case natin, impeachment proceeding. Pangalawa, constitutional. Sa ating saligang batas po, meron pong mga kondisyon para sa paglilitis ng mga impeachable officers. Andyan po yung pag-include sa calendar of business within 10 session days, tapos referral to the appropriate committee within 3 session days, and then 60 session days para mag-submit ng report yung committee. So yung legal na aspect naman po ay yung karapatan noong mga opisyales na nakalagay sa ating saligang batas at saka sa ating mga batas. Unang-una, due process. Kaya doon po sa desisyon ng Supreme Court doon sa Duterte versus House of Representatives, tinakda ng Supreme Court kung ano yung proseso sa paglilitis. Kailangan mabigyan ng kopya yung nirereklamo, kailangan yung mga pipirma sa impeachment complaint, makita nila yung ebidensya, i-verify yung mga signature nila, hindi yung pagkapirma noong impeachment complaint, directly itatransmit sa House of Representatives. Kaya sabi ng Supreme Court, hindi ganyan. Meron tayong panuntunan sa paghahain ng impeachment complaint. By the way, mamaya itatanong din natin kung ano na ba yung katatayuan ni Senator Bato. Ano? And pwede ba siyang bumoto? Ano? Mamaya itatanong natin yon. Bibitinin muna natin yung mga sagot ng ating resource person. Kagano katagal sa palagay ninyo itong paglilitis na ito? Noong nabanggit mo, Attorney Tamase, na kay ERAP, mga 21 days, no? Kay the late Chief Justice Corona, umabot ng 4 months. Sa palagay ninyo, sa inyong crystal ball na tinitingnan, magiging kagano kaya katagal ito? Hindi ako makapagbigay, Senator, ng definite na date, but I think natuto kasi tayo from the last two. Yung Senate, yung impeachment trial ni President Estrada, ni Pangulong ERAP, 21 days yun, pero naantala kasi dahil dun sa second envelope. Saka hindi naman natapos. Hindi talaga. natapos. EDSA 2 na tayo. Naging constructive resignation ang naging endgame noon, no? So ang first full complaint lang talaga na na-hear natin was Corona. But baka di inaccurate yung numbers ko, no? Of the 8 grounds, ang naalala ko parang 3 or 4 lang ata yung na-try kasi binitawan na ng prosecution yung natitira. I think mas hopeful ako na faster siya than 5 months. Una, mas kaunti yung grounds. Pangalawa, unlike nung Corona impeachment, first mode yung ginamit ngayon, which means yung House actually naghahanda na sila for the last few months nung maayos na presentation ng evidence. Nung kay Chief Justice Corona kasi, dahil mabilisan yung proseso sa House, wala yung evidence gathering, case build-up, na normally magpapabilis ng case. So, yung objective criticism nung kaso actually nung kay CJ Corona was parang binibuild yung kaso habang nagtatrial. So, hopefully ito, mas mabilis ng kaunti. Probably 3 months, 4 months. Okay. Ito yung mga tanong na merong laman. Sabihin na natin. Ano ang pwedeng gawin ng either side
prosecution or defense, no? Sa prosecution, siyempre, ang gusto ay mabilis na paglilitis para magkaroon kaagad ng kapasyahan. Handa ang ebidensya, mukhang handa ang ebidensya because sa House talagang hinimay nila yan, they went through it. Sa defense, normally in legal practice, if you're handling a case, minsan pahabaan, mas gusto mo, if you're on the defense, na mas mahaba yung proseso. Kasi may eleksyon sa 2028, pagka yan natapos kaagad at ang ebidensya ay malakas, talagang titimo na yan sa utak ng mga tao, ng mga botante. So, maari bang, ano ang pwedeng gawin ng defense para mapahaba yung proseso? Hindi natin tinetelegraph na ito ang gawin nyo. Hindi. Anong pwedeng mangyari para sa gano'n na ang paglilitis ay maging matagal? Alam niyo, i-treat lang ito na parang litigation sa korte, tiyak tatagal. Opo. You know, you treat the impeachment proceedings similar to proceedings in court. Naku, yung objection na lang dyan, yung pag-akyat, may mga orders na pwede mong iakyat, no? Iakyat sa Question, Supreme Court. Tatagal at tatagal ho yan. Sana hindi ganun ka legalistic ang approach because in the first place, it's sui generis, no? Itong tinatawag nilang impeachment. Kaya dapat hindi masyadong legal na legal yung approach. Basta sa akin, bottom line is as long as you can comply with the dictates of due process, safe na ako doon eh. Pero yung lahat pa isa-isa, tatagal po yan. Depende yan din sa presiding officer. Yes, sir. Because the presiding officer will rule on any objection or motion unless there is a call for a division of the House, no? Where there will be an actual roll call vote. So malaki ang role ng presiding officer. But assuming the presiding officer makes his ruling, there is a division of the House. But the aggrieved party or the one who either defense or prosecution does not agree with the ruling, pwede bang pumunta sa Korte Suprema? At kung pumunta sa Korte Suprema on any objection or motion na hindi favorable to a side, how long pwede ba yun? Punta ka sa Supreme Court, and how long will it take for the Supreme Court to decide on a certain objection or motion? So, may idagdag ko lamang po, Senator, na dun sa nabanggit ni Dean Maui sa ni Attorney Paolo, na naging maingat tayo dahil sa mga desisyon ng Supreme Court sa mga nakaraang mga kaso. Unang-una, yung definition ng term na forthwith. So, yung Supreme Court po nagdesisyon na yung forthwith, ang ibig lang sabihin to ay reasonableng panahon. At ang pagdetermine ng reasonableng panahon ay ibinigay ng ating saligang batas sa Senado bilang tagalitis ng impeachment case. Okay, so, kung ang pag-uusapan po natin ay legal remedies, unlike sa rules of court po, meron pong mga specific na legal remedies na nakatakda ang mga partido. Pwede pong mag-file ng mga motion, pwede pong pagka hindi nag-grant yung motion, pwede umakyat sa Supreme Court. So, since ang Senado po ang binigyan ng exclusive authority to try and to decide all cases of impeachment, lahat po ng desisyon ng impeachment court ay penal at unappealable. Kaya lang, meron po tayong, ang saligang batas po natin, binigyan ang ating mga korte na tignan kung may grave abuse of discretion. So kung legal remedy po ang pagbabasihan natin, pwede pong questionin ng sino mang partido, prosecution man, o yung depensa, yung mga desisyon ng impeachment court. Pupunta po sa Supreme Court para tignan kung may grave abuse of discretion. Paliwanag nyo lang in layman's language, ano ba yung grave abuse of discretion na maaring gawing batayan ng
defense or prosecution pag-akyat sa Korte Suprema. Okay. Ang grave abuse of discretion po, sa maikling paliwanag po, ito po yung mga thou shall nots. Ito yung mga hindi pwedeng gawin ng mga ahensya ng gobyerno natin. Hindi panghihimasukan ng Supreme Court kung paano in-exercise yung discretion at sa halip, titignan ng Supreme Court kung eto bang decision na to ay labas sa kanyang kapangyarihan. Yung mga desisyon na wala talagang walang basis, clearly on the face, walang basis. Yung ba yung mga masabi natin, grave abuse of Sa isang sa discretion. Tagalog ho, siguro yung mga kahindik-hindik ng mga ginawa na wala nang taliwas na siya sa tama ho. Kasi hindi lang po abuse of discretion. It must be grave. It must be parang hostility na siya. May virtual refusal already to act within its jurisdiction. Yung sa English, but whimsical. O whimsical, Yung, arbitrary, Ha? capricious. Whimsical, capricious. Yung pong wala talagang kakwenta-kwenta, ginawa yung desisyon. Opo. Walang basihan. Senator Joey, siguro 2 points, no? Una, kahit may kapangyarihan yung Korte Suprema sa Constitution na mukhang pumasok doon sa kaso ng impeachment, importante din siguro yung konsepto ng prudence, judicial prudence. Kadalasan, sa kasaysayan natin sa impeachment, iniiwasan dati ng Korte yung panghihimasok dito sa proseso na ito. Kasi yung Korte mismo natin, yung Korte Suprema natin mismo, subject siya to impeachment. So pag nagdeklara siya ng patakaran on impeachment, naapektuhan bale yung same mechanism kung saan i-check din yung Korte mismo. So following American practice, parang umiiwas sila na makialam. Yung American courts completely hands-off sila dyan. Sa atin, minsan nagro-rule sila pero kaunti-kaunti lang. Yung second siguro is impeachment history. Yung last time na na-question yung isang procedural ruling in impeachment was 2012, nung kay Chief Justice Corona. May question on whether dapat buksan yung foreign currency deposit accounts niya. I think tinry ETRO ng side ni Chief Justice Corona yun, yung court nag-grant ng TRO. Yung Senate, instead of sumunod sila kaagad, yung attitude nila towards it was, sige, pagbobotohan namin kung susundin namin yung ruling ng court. So that shows na in impeachment, mas assertive ng kaunti yung Senate compared to the usual situation na they will take whatever the court will decide. Kasi protective sila of that na point out ni Atty. Gabriel, yung sole power nila to decide cases of impeachment. So kahit papaano, dapat may ganun ding care yung branches of government natin na iwasan yung magbungguan over this particular power na nasa Senado naman talaga binibigay. Bago ko itanong yung tungkol kay Senator Bato, kailang bitin muna ng kaunti. Anong klaseng ebidensya ba? Ang kailangan para ma-acquit or para neutral Convict. tayo, ma-convict. To convict, anong klaseng ebidensya? Kasi the party that alleges has to prove the allegations, di ba? The burden of proof is on the prosecution. Anong klase ng ebidensya na kailangan para ang korte ay makapag-desisyon one way or the other? Opo. So, nilinaw din po ng Supreme Court doon sa Duterte versus House of Representatives yung standard of evidence na ipapatupad sa impeachment case. Again, yung nature po ng impeachment case ay administrative in character. Kaya sabi po ng Supreme Court doon, substantial evidence. So, ang substantial evidence po, ibig lang sabihin po na merong basihan yung mga akusasyon at yung basihan na yon ay sapat na para sa opisyales na binigyan ng otoridad o kapangyarihan na magdesisyon. Para po i-convict ang impeachable officer, kailangan po ng Senado ng 2/3 of all its members. So, ang all its members po, ang ibig sabihin, yung kabuuan ng Senado, 24. So, 16 ang 2/3. No?
Ngayon, yung substantial evidence, anong pagkakaiba nito sa criminal case na ang quantum of evidence ay proof beyond reasonable doubt? Ano bang pagkakaiba nito? At tulad ho na nabanggit po nila po kanina, ang pag-crime ho kasi, yan yung pinakamataas na antas ho, yung quantum of evidence, which is proof beyond reasonable doubt. Yung bang hong, siguro sa Tagalog, pag nakatulog ka, pagising mo, convicted pa rin siya, yun. Wala hong agam-amagam. Mataas ho yun ho ang pinakamataas. Yung preponderance of evidence naman ho sa civil case, yun ho, kasi ho, ang una, yung proof beyond reasonable doubt, tas clear and convincing evidence, then preponderance of evidence po pagdating sa civil cases. Yan ho, anong mas mabigat? Hindi ho paramihan, kung ano ang mas matimbang dun ho sa mga ebidensya. Then yung pinakamababa hong, kumbaga sa totem pole, ito hong substantial evidence. Ang basically, yun hong pagkakaintindi ng isang reasonabling tao, dun ho sa inilatag na ebidensya, yun ho ang kanyang magiging gabay. Senator Joy, add ko lang. Nung last year, nung nagsimula yung impeachment, nag-host ng forum din kasi yung UP on this. Tas isa yun sa mga tinanong namin dun sa panelists namin, si Senator Drilon, si Prof. Te, Commissioner Sarmiento, etc. Parang ang tanong was, ano ba yung standard of evidence? Kasi tahimik yung saligang batas, tahimik yung rules ng Senado mismo. So I think may dalawang views. One view was substantial. No? Substantial evidence yung ipapakita. But meron on the, I think, kami ni Sir, ni Prof. Ted Te, no? Nasa side kami na parang baka trap siya for the impeachment court to define a standard of evidence kasi it will judicialize or legalize the process. Yung proseso ng impeachment, even though kinaracterize siya ng Supreme Court as constitutional, political, and legal, ultimately, ang bumoboto, hindi abogado. And yun hindi, yung mga abogado, no, senators natin, I think for the lowest time in history, ito yung pinaka-kaunting lawyers in the Senate. Yung standard of evidence, addressed siya usually to a legal mind or a legally trained mind. So yung pagdating dun sa issue ng impeachment, ang guidance na inoffer namin ni Prof. Ten, no, tignan niyo yung impeachment nung kay Chief Justice Corona, yung sinabi ni Senator Lapid. Senator Lapid, hindi naman siya nag-assert lagi ng educational attainment na mas mataas than everyone. But yung statement niya explaining the vote was, yung moral conscience ko, yung morality nito, yung konsensya ko, yun yung indication na parang baka may possibility na hindi substantial evidence despite what the Supreme Court says. But that addressed siya really to the moral conscience of a particular senator na mas consistent with the original political character ng impeachment. Ultimately, ang ibig nyo sabihin, the decision of a senator judge will depend on his understanding and perception. Yes, sir. So it's subjective to him. Very subjective. So yun po mga kababayan, yun ang critical issue. Kung ano yung konsensyang nabubuo sa puso ng senator judge. Ano? O ano yun nabubuo sa kanyang utak. Sabihin na natin, walang kakwenta-kwenta yung ebidensya from the legal standpoint. Ano? Pero, to a member, hindi, may kwenta yan. Sa tingin ko, okay yan. Kahit na sabihin mo, hearsay yan. Sa akin, hindi hearsay yan. Di ba? Kaya babalik tayo, Senator Joey, dun sa characteristic ng proseso na political siya. Kasi pag nagkamali ang huwes sa regional trial court, pwede siyang i-correct on appeal on the Supreme Court or the Court of Appeals on an interpretation of law na mali yung timbang mo ng ebidensya based on the standards na explained really well by Dean Mawis. Sa impeachment, walang ganun. So, pag nagkamali yung senator judge, ang response ng political system ay, hindi na kita iboboto ulit. Kasi nagkamali ka on that moral question. So, balikan natin yung impeachment ni President Estrada. After on a procedural vote dun sa second envelope, di ba? Parang nahati po 10-11 yung korte, yung Senado. Yung 10 po, ay yung 11 po, na bumoto na hindi buksan yung second envelope, halos lahat po natalo nung re-election right after nung impeachment. Yun po yung warning lagi sa
sa senator judges. Hindi kayo makokorek ng korte pag nagkamali kayo, pero yung taong bayan mismo yung na nakita lahat itong ebidensya na to, sila yung sa kanila kayo mananagot. No? Parang yun yung dynamic na nangyayari sa impeachment. Opo. Kailangan din natin pong i-emphasize na yung karapatan ng mga tao sa pag-influence ng pagboto sa impeachment ay hindi lamang dapat reactive or passive, na ito ay magre-reflect sa election. So again, may karapatan po at obligasyon ng bawat isa sa atin na makisama at makilahok sa pagdedesisyon. Matutugunan po natin ang obligasyon na yan sa pakikilahok natin sa pakikipag-usap, pag-i-explain, at para maiparating sa ating mga namumuno na ito yung gusto naming mangyari. Kung may ano lang ho ako, I will say something na baka offend siguro sa iba. But at the end of the day, kasi minsan, ang gabay mo, ano ang paniniwala ng partido mo eh. Hindi ho kasi sila trained, wala ho sa kanila naging West, sa pagkakaalam ko. So ang kanilang lente sa pag-appreciate ng ebidensya may be guided by their own personal convictions, may be guided by their own political beliefs, may be guided by their political parties. Kaya ho, importante ho na magkaroon din naman ho ng reaksyon ang taong bayan para naman maging gabay ho nila na teka, iba na pala nakikita ng taong bayan. Ako'y representante ng taong bayan. Dapat siguro pakinggan natin sila. Kasi syempre, iba ho yung tingin nila. So that is lang my apprehension in these proceedings. At the end of the day, sometimes, let's face it, it's a numbers game. Hindi po siya depende sa ano ho yung talagang nakalagay sa batas. Kasi siyempre, tayo pong mga abogado, iba ho ang pananaw natin. Hearsay evidence, inadmissible. Pero yung hearsay evidence, marites. May value ho yan, di ba? So, ibig ko sabihin, kaya kailangan ang taong bayan talagang mag-participate because yan ay gagamitin din pamantayan ng mga senador. Mag-participate, ang mga kakambal na salita ay manood, magmatsyag, Magmatsyag, opo. Makialam. makialam kung merong kilos na dapat gawin para maipahayag ang damdamin ng mamamayan. Opo. So, importante talaga Opo. na ang ating ang sambayanan, alam mo, whether to acquit or to convict, it's really addressed to the conscience of the senator judges. But the senator judges, sabi nyo nga, mga kinatuman ng mamamayan, makukonsensya sila kung kumikilos ang nagpapahiwatig ang mga mamamayan kung anong kanilang damdamin. Kaya itong kapihan sa Manila Prince Hotel o Manila Hotel, sa mga susunod, marami tayong episode tungkol dito sa impeachment para may paalam sa taong bayan kung ano na kaganapan at kung ano yung punto de vista na dapat nilang tingnan. Opo. Magandang venue po, Senator, yung mga ganitong pag-uusap para yung mga mamamayan natin, yung mga tao ay magabayan sa kanilang disposisyon at posisyon. Kasi kung ang pagbabatayan lang natin ay yung mga views ng chair political analyst o kaya yung mga views ng mga vloggers na slanted yung mga pananaw nila or bayad, talagang malilihis po tayo, maliligaw po tayo. So, kailangan nating makialam, kailangan din po nating suriin yung mga binabasa natin at pinakikinggan natin. Kung hindi sisipot si Senator Bato de la Rosa dahil sinasabing siya ay fugitive from justice, kung tama yun o hindi, that's another legal issue. Pero kung hindi siya sumipot sa Senado, sa hukuman, pwede ba siyang bumoto na online o pwede sa website na or sa official email ng Senado? Pwede ba siya magpadala ng kanyang boto? Opo. So, yung kwan po, base po sa mga media reports, meron pong
resolution na inihain sa Senado na i-allow ang online voting or participation sa impeachment trial. So, unang-una po, ito ay isang internal rule. So, since ito ay isang internal rule, ang magdidesisyon po kung pwede o hindi ay ang Senado bilang taga-usig at binigyan ng konstitusyon na magdesisyon sa mga impeachment case. And historically po, no, sa mga desisyon ng Supreme Court, hindi po nakikialam ang Supreme Court sa mga internal rules kung hindi ito in violation of the Constitution or kung walang karapatan ng third party ang maapektuhan. So, technically po, pwedeng mag-adapt ng rule ang Senado na mag-allow ng participation through video conferencing or online. Technically Of po. course, it can also be questioned. But Attorney and Dean, anong tingin nyo? Pwede bang boto online? Siguro I agree tentatively ho na mukhang in theory pwede ho mag-decide yung Senado na online voting, but two important caveats po. No? Una, kailangan po sa palagay ko specifically applicable to impeachment yung online voting na iyon, kasi yung practice ng Senado in the past does not allow for online participation, remote participation in impeachment. So again, titingin tayo sa kasaysayan ng impeachment. I think during the first impeachment kay President Estrada, may sakit si Senator Barbers. So hindi siya nakaka-participate doon sa proceedings. Walang expectation na pwede siyang bumoto either way. Kasi may sakit siya and hindi niya nakikita yung trial. So in that sense, importante sa Senado, hindi lang yung internal rules niya, but yung president niya, the congressional president. Baka maging ground siya to say na iba tong klase ng proceeding na to. Hindi to normal legislative process. High power siya ng Senate. Baka dapat mas exacting tayo dun sa attendance. Siguro second, Senator Joey, meron kasing textual requirements sa saligang batas na kailangan mag-oath yung senator before siya umupo sa isang impeachment trial. So may technicality na. Yung oath talaga required. Wala si Senator Bato nung Monday. So that can be a technicality. Whether online voting will be allowed or not, hindi siya makakaboto because hindi pa siya naka-oath. Yes. So hindi online oath taking. Yes. Pwede ba yun? Well, parang in theory ginagawa dito, pero parang hindi kasi, meron kasing importance ang oaths, yung ceremony niya. Hindi lang siya empty act ng pagtaas ng kamay. Para siyang ceremony na pinapaalala doon sa tao na seryoso yung trabaho mo. No? So, hindi to normal na proseso. So, hindi ako sure, Senator Joey, ang view ko actually is kailangan nandun siya. Kasi hindi naman normal na kaso yung impeachment. And bihira sa saligang batas yung mag-require ng second oath. In fact, lahat ng public officers required to take an oath. It's only in impeachments na binabanggit ng Constitution that the senators must take a second oath. So ganun ka-importante yung parang the ceremony and yung gravity ng ginagawa nila. Parang baka hindi siya ma-approximate ng Zoom voting or Zoom oath. Okay. Ang paggawa ho ng yung Zoom meetings or Zoom, it's not as if hindi naman ho ginagawa. Sa korte ho, meron tayong tinatawag na video conferencing allowed ho by the own rules. Kaya ho siguro pinag-uusapan para nga ho maipasok itong video conferencing. Pero tandaan lang po natin, hindi ho mahalaga yung pagboto lamang kung hindi kailangan ho isang mapanuring pagpartisipasyon ho. He should ask the right questions. He should be able to appreciate the evidence during the trial proper. Ang pinag-uusapan ho natin, ang pagka-interview is yung botohan eh. Bago siya makarating dun sa botohan, anong pamantayan niya kung wala siya lagi dun sa Senado? And that's very important. It's not just the voting, but also his active participation.